Mga kabarangay, kung napansin ninyo nung nakaraang Biyernes ay tila yata sobrang traffic at marami ang umuwi para magbakasyon sa kanilang mga probinsya. Kalakip nito Yusek ay mga pagsarado ng mga sementeryo noong November 1 and 2 para iwasan ang mass gathering. Ito ba ay epekto ng pagkakaluwag ng alert level sa NCR at karatig probinsya sapagkat marami pa rin sa mga kababayan natin ang nangangamba sa pagmuling pagkalat ng COVID? Actually, ginaya lang natin ito, no? Dahil nung nakaraang taon, talagang sinara natin ang ating mga sementeryo. Dahil alam mo naman ang tradisyon ng ating mga Pilipino. Pag every time na undas, dito na po nagsasama-sama ang pamilya at ito na ang tinatawag na mini reunion. Andyan po ang mga kanya-kanyang dala ng pagkain at hindi din maiiwasan sa kalalakihan ang may dalang alak. Pinalulusot pa yan, nilalagay dyan sa mga yung jug, no? Pero ang laman pala nun, gin. O kaya laman na, tapos nagtatagay-tagay. Isang baso ginagamit, siyempre, kung meron isa doon na may COVID, di nanggawawa na tayo. So ito yung tinatawag natin na mass gathering at saka super spreading. Kaya ito ang pinagbawal ngayon. At nangyari na din to last Christmas at saka New Year. Ipinagbawal natin ang pagdalaw o yung reunion na sinasabi nga natin dahil yung mga galing ng probinsya o yung mga kamag-anak ninyo pupunta sa bahay. Tapos hindi maiwasan ng beso-beso. Hindi maiiwasan yung kamukha niya, inuman. Kaya right after yung mga ganyan ay yung buong pamilya na nahawa na ng COVID-19. Ito ang ating iniiwasan. Okay. Lalong-lalo na itong mass gathering sa mga sementeryo. At ito ay sinara natin, magmula October 29, 30, 31, 1, tapos hanggang 3 ang natin. So, sa 4, pwede na po kayong dumalaw sa mga pansyon ng inyong mga mahal sa buhay. Pero wag pa rin kayong kakampante dahil kailangan naka-health protocol kayo. Wear your face shield, wear your face mask. At kung maaari, wag na kayong magdala ng mga bawal na gamit dahil talagang kahit natapos na yan, kabantay pa rin ang ating kapulisan at saka yung mga ibang sangay ng DILG tungkol dyan. Yes po, Yusek. Yusek, napahapyawan nyo na po kanina yung mga nangyari po nung nakaraang Pasko at napakabilis po talaga ng panahon dahil malapit na naman po ang Christmas 2021 naman, Yusek. Yusek, sigurado marami na po ang magsisimula na mamili ng mga regalo at of course magre-reunion ng mga pamilya. Ano po ba ang paghahanda na ginagawa ng DILG para po dito? Kamukha niyan, sa Alert Level 3, bawal pa po ang 12 years old and below. Pinagbabawal po natin lalo sa mga mall. Ngayon, galing lang ako ng Divisoria nitong November 1st. Kahit huundas, araw ng patay, ay umiikot ako. Chine-check po namin yung kung talaga na kasara ang mga sementeryo. Tapos yung health protocol sa mga mall. Kaya may mga pulis tayo dyan na nagmo-monitor kasama security guard. We will make sure na yung social distancing, wearing a face mask, wearing a face shield, dapat yan ay incorporated nasa katawan mo. Kaya nga sabi ko kami mga lalaki, pag nag-brief ka, meron ka na rin face mask. Ganun na rin sa mga babae, dapat matik. Tsaka sa mga babae nga ngayon, kung ano yung kulay ng damit, ganin din yung kulay ng parang pasyonista. Correct, yan ang nagiging pasyonista na kayo sobra. Thank you, Yusek. Konting time mo tayo, bumati muna tayo, Yusek, sa ating mga masugid na taga-subaybay. Kay Angeline Alcantara ng San Jose, San Catalina, na nakikiisa sa atin na huwag tumanggap ng suhol o pera kapalit ang boto. Batiin din natin ang ating laging mga nanunood sa Barangay Palo Alto, Calamba, at sa Barangay Bagong Kalsado sa Calamba rin, Laguna. Especially to Kagawad Manny Dinilasan lagi raw po siyang nanunood sa inyo. Hello rin sa Pinoy Cans Channel na laging nakasubaybay at kay Miss Guanlani Lai, more power daw Yusek Dino, at kay Dar Secretary John Casticiones. Wow, nagkaroon na ng fans Yes, pagkapanood po talaga. Napakaraming nanonood noong guest natin si Dar Secretary
Kaya bakit hindi natin ulitin at ipasagot sa kanya mga katanungan ng mga Correct. ipadalang mga magsasaka? Kailangan po i-intensify ng ating mga LGUs ang kanilang vaccination process na umabot na po sa 70%, hopefully, ang mga nabakunahan na. Ano po ba ang masasabi ninyo rito? Unang-una, nagpapasalamat ako kay Yusek Berhere dahil wala kaming tigil ng pag-meeting dahil gusto namin na mabakunahan lahat ng senior citizen. Siguro more or less nasa 30% pa yan. Pero ang project namin ngayon, puntahan na sila sa bahay. I-house to house na sila. And of course, the preparation of our barangay with regards to 17 years old to 12 years old. Hinahanda na rin natin ang mga listahan at nag-umpisa na rin tayo ng pag-i-inject sa kanila para sila ay makalabas na rin ng bahay at makapag face-to-face class na. No, ito yung ating mga pinaghahandaan sa DILG ngayon. At siyempre, yung Alert Level 3, ang daming umaasa na magkaroon na tayo ng Alert Level 2. Pero kailangan po natin ang sakripisyo, kailangan natin ang disiplina. Ngayon, nakikita nyo naman, pinaalis na sa mga jeep yung barrier, no? Tapos yung sa mga bus, sa bus pwede ng standing. Kaya lang titignan na sa upuan, dapat dalawa lang sa tatluhan ang nakaupo. So ngayon, unti-unti na to. Tsaka nakita nyo naman ang traffic. Talagang matindi na ngayon. Anong dahilan? Para magkaroon ng hanap buhay, para sumigla ang ekonomiya. Pero siyempre, dapat may kaakibat yan na responsibilidad. Ano to? Kailangan po ay naka-face mask, naka-face shield tayo. Lalong-lalo na dun sa 3C. No? Ano-ano to? Yung crowded, tapos yung close contact. Ito po yung mga tagubili namin. Ano? At pagdating naman sa labas, yung sa alfresco, naka 70% na tayo ngayon. 30% sa indoor. Ngayon, I hope na after November 16, siguro hingin natin na baka ito na yung Alert Level 2. Ito yung 50% na. At hopefully, pagka hindi pa rin nagbago, yung ating tinatawag na records sa mga ospital, pag maganda pa rin, by January, 100% na normal. Pati nga sini, ngayon, Pwede na ba? inaayos na natin yan. Tapos, siyempre, yun na nga, bawal ang una, naka-face shield. Kaya nga, yun ang inaaral. Baka mamaya, baka pwedeng tanggalin na. Dahil nagdo-doble vista ka. Pero ang bawal talaga, bawal ang inumin at saka ang popcorn. Opo. Kaya, pagpasok nyo, candy na lang siguro. Alam mo, Yusek, naalala ko lang, nagkaroon kasi kami ng special report ng kasama kong cameraman na si Mr. Nono Ocampo sa Mabini, Batangas. Ngayon, napakaganda ho ng lugar, kaya lang yung isang mountain doon, kalahati na lang dahil nga nagkakaroon daw ng quarrying, dolomite, kung ano-ano, at ang pangit talaga Meron pa tignan. yung tinatawag na kaingin. Opo, tama po yan. Alam niyo po, nagtataka yung mga residente doon sapagkat sinumbong ho nila sa amin dahil nga mga reporters kami. Dati pa lang pinastop yun ni dating Environment Secretary. Gina. Yes. Ngayon, natuloy na naman daw dahil yumao na po Hindi, yung ngayon na dating. nakakalungkot no? Yung mga inumpisahan ni then Secretary Gina Lopez. Ang masakit po dito, mayroon na naman tayong mga minahan na nag-violate na noon ay binubuksan na naman ngayon. Palagay ko, balansin natin, ka-attend lang ngayon ng ating Department of Foreign Affairs Secretary, Teddy Locsin, dito sa global warming, na kung saan, yun na nga, laging ang sinasabi ng mga third world country, kamukha ng bansa natin, na ang nagiging recipient o yung ang mga nagiging biktima nitong mga malalaking kumpanya. Bakit? Ito yung malalaking kumpanya kasi nasa kanila yung mga industriya na usok ang lumalabas, di ba? So ngayon, ang masakit nga dyan, dahil dun sa usok na lumalabas ngayon,
nasisira yung ozone layer natin. Kaya dito, nagsalita naman si Secretary Locsin na bayaran nyo kami. Kami yung naapektuhan ng paninira ninyo sa ating kalikasan. Kaya ganun din, ako sa DNR, lalo-lalo na dito sa paglilinis ng Manila Bay, hindi yung dolomite na bits ang sagot dyan. Ang sagot dyan, noon pa, implementation of Republic Act 9003 and implementation of Clean Water Act. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Dahil unang-una, kahit na anong gawin mo dyan na make-up dyan sa Manila Bay, hanggat hindi mo ina-address ang basura sa bahay, sa mga factory, sa mga business establishment, hindi natin masosolve ang problema natin dyan sa Manila Bay. Dapat ang basura sa bahay pa lang, may ayos nyo na. Wala dapat basurang umabot sa kanal, estero, dalampasigan, ilog. Dapat yan hulihin, dakmain, ipakulong ang mga taong nagtatapon ng basura sa karsada, kanal, estero. Nasa batas yan. At yung batas na yan ang aking nais ipatupad sa lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Maraming salamat, Yusek. Alam mo, na-mention niyo po yung Manila Bay sa Dolomite. Marami ho kasing mga taong dumadagsa. Ngayon, napag-aralan ng mga ibang mga eksperto na kaya naman daw pinupuntahan po ng mga bumibisita natin mga mamamayan, dahil sa kakulangan ng mga parks, ng mga dapat pasyalan, dito po sa Metro Manila. Ano kung masasabi niyo doon? Talaga ako, naniniwala rin ako. Totoo yan. Dahil unang-una, yung mga pasyalan natin, pag halimbawa may naboto na bagong opisyales, yung park kinukonvert nila into business. Ginagawa nilang commercial para kumita sila. Ito yung mga magnanakaw na nakalimutan na ang kalikasan at kagandahan ng ating bansa. Okay. Kaya nga ho yung Manila Zoo, di ba? Ang alam ko, for sale na rin ng Manila Zoo, di ba? Buti na lang, naagapan yan. Oo nga, kasi nakita ko doon, nung dumalaw kami, manok na lang ang nakikita ko. Kaya Miss May. Okay po, maraming salamat po mga kabarangay. There you have it. Isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan. Abangan po ninyo dahil sa atin pong susunod na episode ng Sa Barangay Tayo ay mayroon po tayong importanteng announcement. Ayan po, maraming salamat po muli sa ating mga taga-subaybay. At lagi po ninyong tatandaan dito po sa Barangay Tayo, anumang suliranin sa serbisyong barangay, lumapit lang po kayo sa aming USEC Cap Martindino at meron po kayong kakampi dito. Kita-kita po tayo muli dito lang sa Barangay Tayo.